Nawalan po ng tirahan ng ilang residente dulot ng paghagupit ng bagyong Verbena sa Bacolod City. At sa Negros Oriental, nawawala ang isang senior citizen matapos mahulog sa ilog. Saksi live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Piha, hindi pa nga nakakabangon sa pananalasa ng Bagyo Tino, muli na namang binaha ang Bacolod City kaninang umaga. Ang mga kabahayan hindi lang pinasok kundi inanod ng rumaragasang tubig baha. Natumba ang motoristang ito habang tinatawid ang rumaragasang tubig sa Barangay Buenavista sa Ginhungan City, Negros Oriental. Umapaw ang spillway sa lugar kaya tulong-tulong ang mga residenteng makadaan sa mga binahang kalsada. Sa Barangay Pakwan sa Libertad, napasigaw ang babaeng ito nang masaksihan ang pagkahulog ng ama sa rumaragasang ilog kahapon. Natangay ng tubig ang 61 taong gulang niyang ama habang tumatawid sa umapaw na spillway kahapon. Ayon sa kanyang anak, namumulot ang ama ng panggatong ng matangay ng rumaragasang ilog. Di pa rin siya nahahanap. Binahari ng ilang kalsada sa Canlaon City. Umapaw ang ilog sa Binalbagan Bridge kaya inabot ng tubig ang ilang bahay. Nauna namang nagpatupad ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan. Umapaw rin ang ilog ng Barangay Aribasore sa bayan ng Mabinay kaya di madaanan ng spillway. Binahari ng ilang bahay at ang national road sa Tanhay. Baha at landslide din ang naminsala sa Valle Hermoso. Dahil sa bagyong Verbena, ganito kalakas ang ragasan ng baha sa Barangay Madalagan sa Bacolod City. Nagmistulang ilog ang mga kalsada sa Purok Carvic kaninang alas 7 ng umaga. Abot baywang ang tubig sa loob ng ilang bahay. Sa lakas ng agos ng tubig, natangay ang bahay na ito mula sa Barangay Villamonte papuntang Barangay 41. Ayon kay Hughes Cooper Kenneth Ragoro, nakalabas naman ang mga nakatira sa bahay bago ito anurin. Sa Barangay 39, napaakyat sa bubong ang ilang residente. Ganyan din ang sitwasyon ng mga taga-Barangay Singkang Airport. Lampas tao ang tubig sa ilang bahagi ng barangay kaya gumamit ng rubber boat ang mga rescuer ng Red Cross. Maingat na inalalayan ang mga residenteng nasa bubong dahil malapit na sa mga kawad ng kuryente. May mga bahay ring inanod ng baha sa Barangay 40. Masakit eh. Sa nisa, wala kami may na hawas, gitinan balay namon. Kung nang bayo, gamit, lamisa, bangko, electric fan, tanan-tanan, wala, bilin sa nisa. Agad nagsagawa ng rescue operations ng LGU kasama ang BFP. Mabilis ding tumaas ang tubig sa Barangay Banago, kaya nagsagawa ng rescue operations doon ang Coast Guard. 26 na barangay sa buong lungsod ang binaha mula kahapon hanggang kaninang umaga. Mahigit 900 pamilya ang lumikas ayon sa LGU. Ang ilang taga-barangay Singkang sa simbahan muna tumuloy. Diyan ka pangadaan. Sakit pa ako mga tiil din yung ko tindog. Halin sa balagay na wala ka pamahaw kabataan. Wala pa kami kaaway, wala kami tiga. Siyempre, kasubo, way pagani nag-abot ang ayuda. Santino, lain naman nga bagyo ang nag-abot. Binaha naman ang ilang pangunahing kalsada sa Iloilo City. Sa Huervana Street sa La Paz, sinuong ng ilang residente ang baha para makauwi mula sa trabaho. Expected naman nga baha, di permit, tag-ulan. Ang ilang papasok pa lang sa trabaho, matagal naghintay ng masasakyan dahil kaunti lang ang mga jeep na bumiyahe. Budlay man kay wala ka ang service. Kung makakommute ka, budlay ka man, magulat ka, jeep. Para man sa pamilya pangadlaw-adlaw man May mga lumikas din sa baha sa Barangay Lopez High na Norte. Tumaas din ang level ng tubig sa ilang creek sa lungsod. Suspendido pa rin ang mga biyahe ng ilang sakayang pandagat sa ilang pantalan sa Western Visayas. Ayon sa Philippine Coast Guard, stranded ang 900 pasahero at halos 400 rolling cargo. Sa Dumangas Port, humaba pa ang pila ng mga stranded na cargo truck. Pia, may pabugso-bugsong ulan pa rin na nararanasan dito sa Bacolod City kaya naka-alerto ang CDRRMO lalo na sa mga flood-prone areas. Paalala ng LGU na lumikas na ng maaga lalo na ang mga nakatira malapit sa ilog at dagat na hindi pa rin nakapag-evacuate sa mga oras na ito. Mula dito sa Bacolod City, ako sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nalunod ang 18 taong gulang na lalaki sa Carcar City sa Cebu sa gitna ng pananalasa ng bagyong Verbena. Nagpabahari ng bagyo sa ilang bahagi ng Bicol Region, Mimaropa at Mindanao. Saksi si Femari Dumabok ng GMA Regional TV.
Tignan mo, kanina wala yun, oh. Biglaan, oh. Ginulat ng rumaragasang baha ang mga taga-barangay Putsan, Tiwi Albay. Sa bilis ng pagtaas ng tubig, nalubog ang ilang tricycle. Sana po may rescue. Pinasok din ang mga bahay, kaya ang mga residente kanya-kanyang hakot ng gamit. Sa Victoria Oriental, Mindoro, halos mag-zero visibility sa isang kalsada dahil sa malakas na ulan bunsod ng bagyong Verbena. Rumagasa din ang baha sa Barangay Poblasyon sa Carcar City, Cebu. Binaha ang National Highway matapos umapaw ang tubig sa Nilias Bridge. Nalubog din sa baha ang malaking bahagi ng Poblasyon 2. Nalunod naman ang 18 anyos na lalaki matapos mangisda kaninang umaga sa bukana ng Sapa, kung saan may baha. Ayon sa CDRRMO, may kasama siyang isa pang 18 anyos na nakaligtas sa insidente. Ayon sa inisyal na datos ng Carcar City DRRMO, nasa mahigit 100 pamilya o mahigit 400 individual ang apektado ng baha. Sa bayan ng Barili, aabot sa 126 na pamilya mula sa 6 na barangay ang apektado ng malawakang baha dahil sa pag-apaw ng ilog. Umapaw kasi ang Santa Ana River. Sa barangay San Rafael, may inanod na mga sasakyan. Ramdam din ang malakas na ulan sa Tagbilaran City, Bohol. Sa bayan ng Cortes, binaha at nasira ang ilang bahay. Nag-iwan din ng pinsala ang bagyo sa Habonga, Agusan del Norte. Naggalat pa ang mga putik at basurang naanod sa kalsada bunsod ng landslide. Dahil natabunan ng pagguho ng lupa ang ilang bahay, may mga residenteng wala nang uuwian. Singkit ko sa kong anak kong asawa nga magawas na ta kay masing naay segunda. Dito may agi sa sa kusina. Pag igor may kabot diri sa highway pikas kilid, mo to nga ning area na pud ang bukid. Oto nga ang among gipuyan, nakuha yun siya, nahandos. Ayon sa LGU, nasa mahigit 2,000 pamilya o mahigit 9,000 individual ang apektado. Ang pinaka-goal maginato sa tanan disaster response kay zero casualty. And we're glad nga kaloy sa Ginoong luwas sa mga habunganon sa wala mi doon ay mga report of evacuees, no? Ay mga report of mga need rescue nun, pero luwas sila tanan. Nahirapan naman makausad ang kotseng yan sa bahaging ito ng Libak, Sultan Kudarat. Hindi siya kakaya. Grabe ang tubig. Halos 2 oras din ang inintay ng mga motorista para makatawid sa baha. Sa Iligan City, 23 pamilya sa 3 barangay ang inilikas dahil sa pagbaha. Para sa GMA Integrated News, ako si Femery Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, lumakas at naging tropical storm ang bagyong Verbena. Inaasahan itong muling maglandfall sa hilagang bahagi ng Palawan ngayong gabi. Nakataas ang signal number 2 sa Calamian Islands at dulong hilagang bahagi ng mainland Palawan. Signal number 1 naman sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at timog na bahagi ng Romblon. Pati na po sa hilaga at gitnang bahagi ng Palawan, kabilang ang Cuyo at Cagayancillo Islands. Gayon din sa Antique at sa hilagang kanlurang bahagi ng Aklan. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa ibabaw ng dagat sa Linapakan, Palawan. Kumikilos po ito pahilagang kanluran at posible ang malalakas na ulan hanggang bukas ng hapon sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Gayon din po sa Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Aklan at Antique. Shear line naman ang magpapaulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Pati na rin po sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna at Batangas. Ginunita ng Embahada ng State of Palestine ang International Day of Solidarity with the Palestinian people. At sa akin pong panayam kay Palestinian Ambassador Munir Anastas, umaasa po siyang manindigan ng ibang bansa tulad po ng Pilipinas para matigil na ang karahasan sa Palestine. Ating saksihan. Sa pagunita ng International Day of Solidarity with the Palestinian People, inaalala ang Resolution 181 o Partition Plan na inaprubahan ng United Nations noong 1947 para isulong ang pagtatatag ng two-state solution o isang Arab state at isang Jewish state sa Palestine. Binuo ang Partition Plan bilang solusyon noon sa hidwaan sa pagitan ng Arab at Jewish population ng Palestine na nasa ilalim pa noon ng mandato ng Britanya. It is the first time ever that Palestine celebrates these two events in the Philippines.
which means since the opening of our embassy here, we didn't celebrate the National Day or the International Day of Solidarity. This is the first time. Noong nakaraang linggo lang, inaprubahan ng UN Security Council ang resolusyon ng Amerika na nag-endorso sa 20-point plan ni US President Donald Trump para sa Gaza. Kabilang ang pagbuo ng tinatawag na Board of Peace at International Stabilization Force. Hindi pa malinaw ang ibang detalye ng peace plan, pati na ang implementasyon nito. The most important thing for us in this plan was the end of the genocide, of killing our people in Gaza, and allowing the humanitarian aid, which means ending also the starvation, the famine in Gaza. These were essential for us. Now, for the rest, it remains discussable, of course. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi naman ng Israel na naniniwala silang makakatulong ang peace plan sa pagkamit ng kapayapaan at prosperidad sa rehiyon. Umaasa naman si Ambassador Anastas na maninindigan ang ibang bansa tulad ng Pilipinas para matigil na ang karahasan sa Palestine. Mailap ang pangmatagalang kapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine, pero umaasa ang dalawang partido na makakamit din nila ito matapos ang mahabang panahon. Mapapanood at mapapakinggan po ang aking buong panayam ngayong Sabado sa Power Talks with PR Arcangel sa Spotify, Apple Podcasts at sa lahat po ng streaming platform ng GMA Integrated News. Samantala, kinwestiyon ni Senador Ping Lacson ang pagtaas umano ng pondo ng Assistance to Individuals in Crisis Situations tuwing taon ng eleksyon. 2 distrito sa Davao City ang nakakuha ng pinakamalaking pondo para rito ngayong taon. Saksi si Jonathan Andal. Sa deliberasyon ng plenaryo sa Senado sa budget ng DSWD, tanong ni Senator Ping Lacson, bakit daw tuwing may eleksyon tumataas ang pondo ng ayudang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS? Ang AICS ay isang social welfare program ng DSWD na nagbibigay ng medical assistance, burial, transportation, education, food, or financial assistance sa mga kwalipikadong individual. Sabi ni Lacson, ang 23.6 billion na pondo ng AICS noong 2021 tumalon sa 39.8 billion noong 2022 na election year. Bumaba sa 36.8 billion noong 2023, bumaba ulit sa 34.3 billion noong 2024. Pero ngayong 2025 na election year ulit, lumobo na naman ang AIC sa 44.4 billion pesos. Ginagamit ito sa politika, not really intended na tulungan yung talagang nangangailangan. So hindi ito driven ng needs, kundi driven ng politics. Baka maraming legislators na nagre-request pag election year, di ko alam, no? Baka ganon ang nangyayari. That's exactly my point, Mr. President. Ayon kay Lacson, ngayong 2025, ang pinakamalaking nakakuha ng pondo ng AICS ay ang Davao City, 1st at 2nd District, habang ang may pinakamaliit na AICS funds ay sa Sulu, 1st at 2nd District. Ang tanong ko, anong crisis meron sa Davao City na wala sa Sulu? Let's be clear, the crisis referred to in AICS are personal crisis. When we speak of these areas, I would say, Mr. President, all over the country, there are families in crisis, personal crisis. Ang kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Representative Paulo Duterte ang nanalo noong eleksyon 2025 sa Davao City 1st District, habang ang pamangkin niyang si Representative Omar Duterte ang nanalo sa 2nd District. Pero sabi ng Vice Presidente, nagamit daw talaga ang AICS para pondohan umano ang mga congressional candidate ni dating House Speaker Martin Romualdez. Dito makikita natin na ginamit ang AICS para sa politika. Ginamit nila ang AICS to fund congressional candidates that were backed up by Speaker Martin Romualdez. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Romualdez. Hiling naman ng bise, tignan din kung magkano ang nakuhang pondo ng AICS sa iba pang congressional district na may kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban sa kanya. Meron ng congressman na nagsabi, di ba, na yung budget ginamit para bayaran sila, para pumirma sa impeachment. Hindi lang sa flood control projects o hard projects, meron ding binigay galing sa soft projects tulad ng AICS.
Ang payo ni Senator Lacson sa mga taga-DSWD, huwag nang hayaan ang mga politiko na manghimasok sa mga pamimigay ng ayuda ng ahensya. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.